Wear something sexy, yung mabilis tanggalin, and very accessible para kay mister. Or siguro mas maganda kung naked na lang kayo, best result ang mangyayari. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is let's talk about ano ba yung ginagawa or yung best sleeping habits ng isang nagmamahalan, especially sa mga married couple, na dapat pinananatili natin sa mga partner natin. Number 1 dyan, dapat palagi kang bagong toothbrush kapag matutulog na kayo. Kapag nasa kwarto na kayo, akala mo baliwala lang? No. Kapag hindi tayo malinis, di ba? Hindi tayo bagong toothbrush, ayaw natin magpayakap sa mga partner natin. Ayaw natin magpahalik sa mga partner natin kasi hindi tayo confident na mabango tayo. Kapag confident ka na mabango ang bibig mo, manghahalik ka or magpapahalik ka ng magpapahalik sa partner mo. Number 2, wag na wag mong dadalhin ang trabaho mo sa loob ng kwarto, lalo na kung nagpapahinga na kayo at matutulog na kayo. Remember, after ng busy hours, mga hectic schedules sa buong araw, kailangan ng mga partner ninyo ng attention, oras ninyo. So, mano man lang yung bago kayo matulog, tanggalin na ang lahat ng trabaho, wag nang dalhin sa loob ng kwarto. Pangatlo, kinakailangan i-minimize ninyo yung paggamit ng phones and laptops kapag nasa loob na kayo ng kwarto. Remember, kakasabi ko lang po kanina, your partner needs attention from you. And also, ang kwarto is a sacred place para sa inyong dalawa. Another thing, wear something sexy. Yung mabilis tanggalin, yung mga maninipis na damit, or yung may string lang na pag hinatak ay hubad-hubad ka na agad. And very accessible para kay mister. Pre, yung komportable ka. Or siguro mas maganda kung naked na lang kayo. Best result ang mangyayari. Another thing, ugaliin po natin na bago matulog, humalik doon sa mga partner natin. Hindi man sa kanilang labi, pwede naman sa shoulder, sa forehead, sa hand, sa puwet nila, or kung sa hips, kung saan nyo gusto. Make it a habit. Sa ating mga kababaihan naman, stroke nyo yung mga husband ninyo ng inyong mga gentle touch. Kasi yung mga finger na yan ay nagbibigay sign ng pagmamahal sa kanila. Another thing, ugaliin din na i-praise natin yung katawan ng bawat isa. Kasi it makes you both comfortable and relaxed. So, gawin nyo yan, lalo na kapag may mga plano kayong mag-intimate. Another thing, alam nyo ba na napakasarap sa pakiramdam kapag pareho kayong nananalangin bago kayo matulog at pagkagising ninyo. Yan ang naging habit ninyo sa araw-araw ng buhay. Maganda talaga yung magiging resulta ng relasyon nyo. Another thing, magkaroon kayo ng mga pillow talks. Ito yung mag-usap kayo kung okay ba, nakakatapos ba siya, kapag niroromansa mo ba siya, nasasarapan ba siya kapag ginagawa mo na bumababa ka sa kanya, ganun din siya. So, mag-exchange kayo ng thoughts. Kung kayo ba ay grateful, kung kayo ba ay broken, nasiyahan ka ba dun sa bagong technique na ginawa ko sa'yo, dapat pinag-uusapan nyo yan palagi. Tuwing matatapos kayo, mag-make love kasi magandang enhancement yan. Para sa susunod na gagawin ninyo, alam nyo na. Huwag kayong mahiya na makipagkwentuhan sa mga partner nyo. Yung mga ganitong bagay, dapat open kayo sa kanila kasi partner nyo sila at iisa kayo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, ito mahalaga to. Apologize and forgive kung sa tingin mo meron kang nagawa na hindi maganda during the day. Huwag matulog ng magkaaway
Kasi yung galit sa puso, yan yung nakakapagpabigat talaga sa buhay natin. Yung galit na galit ka doon sa isang tao, tapos itong tao na to hindi naman sa'yo galit. So, sino ngayon ang nagsasuffer? Another thing, ito very important to. Dapat alam natin paano natin basahin yung body language ng mga partner natin. Kaming mga kababaihan, especially marami kaming arte. Marami kaming gustong iparating minsan pero hindi namin masabi. Unang-una, hindi namin alam paano kami mag-uumpisa. Nahihiya kami na baka mali or baka kung ano lang ang sabihin sa amin at pag-umpisahan ng mas malaking away. So, nananahimik kami. Pero sumisingaw yun sa ibang pamamaraan. Sa kilos namin, sa mga salita namin. Indirect approach ang ginagawa namin. So, mapapansin nyo na nag-iiba yung mood namin. Alam dapat ng mga kalalakihan na basahin ang pag-uugali namin. Lalo na when it comes to bed. Minsan, gusto ng babaeng makipagtalik. Pero nahihiya siya na siya yung mag-initiate. Maraming babae na ganyan. Dadaanin na lang nila sa pasangga-sangga, pasipa-sipa. Kunyari, hihiramin yung unan mo, iistorbuhin ka talaga niyan. Hanggang sa ikaw na ang umistorbo sa kanya. Another thing, lagi ninyong sabihin sa isa't isa kung gaano kayo kaimportante sa isa't isa. How much you mean to each other. Your partner never get enough of your affirmation. Huwag kang mag-alala. Kahit na sinabi mo ngayon yan na sobrang ikaw yung tao na mahalaga sa buhay ko, mahal kita, namimiss kita araw-araw. Huwag ka mahihiya ng baka magsawa na siya kasi lagi kong sinasabi yun. No, walang enough sa mga partner natin. Kapag nagmamahalan kayo, gusto mo palagi kang binibigyan ng affirmation. Another thing, eto masarap to. Especially sa aming mga babae and of course sa inyo ding lalaki. Yung middle of the night, kapag iihi yung mga partner ninyo, then babalik sa kama para matulog, magnanakaw ng isang halik sa inyo, hahalik sa pisngi, sa labi, or sa noo, then babalik uli sa pagtulog. Ugaliin niyo yan guys, ang sarap sa pakiramdam niya. Sa humalik at doon, especially sa nakatanggap. Last one, ugaliin ang good morning kiss. Ito, maraming nakakalimot na ito eh. Pag-alarm nung orasan, tatayo agad, kakalimutan na yung partner hanggang makaalis, papasok sa trabaho. Good morning kiss, isa yan sa nakakapagpatagal ng relasyon at nakakadagdag din ng haba ng buhay. Yung mga study na yan, na ang mga lalaki daw na humahalik sa kanilang mga misis bago magtrabaho, ay nadadagdagan ng 5 taon ang buhay. Wala namang masama, di ba, kung gagawin natin ito. Also, kahit na nag-alarm na yung orasan ninyo, nagisingin kayo, magbigay pa kayo ng mga 5 minuto para maglambingan sa kama. So, yun lamang guys, ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!